Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, it's July 29. So sa mga may birthday dyan, happy birthday sa inyo. Happy birthday sa atin. Alam ko mga kasabay, alam ko magkakasabay kami niyan eh. Di Boss Rayan, si Mot. Yan, magkakasabay kaming tatlo. Kaya happy birthday sa aming tatlo. So, ayun. Pero wala dun yung focus natin. Ang focus natin ay itong Xerxes versus Vicente. So kagabi, napanood natin, review natin yung battle ni Nicky Lua at ni Da Vinci. Tangina, napahaba yung review ko doon. Grabe, umabot ata ako ng 12:30 doon ng umaga. Umabot ako madaling araw sa review na yon. Satisfied naman ako dun sa naging review ko kasi lahat ng gusto kong sabihin sa battle na yon is narinig ko sa mga actual judges natin, yung explanation nila kung bakit nila binoto si Da Vinci. So narinig ko lahat yung, kaya satisfied ako dun sa review ko na yon. Ngayon naman punta tayo sa Vicente versus Xerxes. Ito actually ano siya style clash siya eh. Para sa akin style clash to kasi si Xerxes, di natin alam kung nag-adjust si Xerxes dito kasi syempre knowing Vicente syempre for sure alam ni Xerxes kung paano bumate lang isang Vicente, 'di ba? So ayun, tingnan natin kung nag-adjust si Xerxes sa estilo niya or nag-stick siya sa pagiging technical, mga punto, 'di ba? Si Vicente naman actually wala naman masyadong kailangang i-adjust sa sa estilo niya eh. Wala. Lang, more on tayo na kasi. Ibang klase kasi mag-perform to eh. Itong MC na to eh. So shoutout kay Vicente. Alam mo 'yun, kahit na hindi ganun bigat yung mga punto na binibitawan ni Vicente dahil sa aggression niya, sa delivery niya, mapapa-react ka talaga eh. 'Di ba? Tsaka yung yung mga basta yung skills niya as a rapper, tangina, kakaiba yun eh, 'di ba? So yun, para sa akin it is a style clash. Punto technical ni Xerxes versus performance, aggressiveness, punchlines. Marami kasing nakapaloob sa isang Vicente, 'di ba? So tignan natin. Tangin na semis to guys. Let's see kung anong klaseng battle ang naganap sa gabing to. Game. Para kay Xerxes, tournament, let's go! Game. Check. One up tournament, let's go! Check. Halimaw nga ba sa tugma? Kasi bis na yung palayaw. O baka malaabweba lang sa laro. Kasi pisikalan, nagalawan. Kasi nga nang babalya, nangangatawan.
kapag alanganin na sa duelo, maniniko, manunuhod, kumakapit siya sa kwelyo, na tila isang kurbata, dito lagi sumasabit. Pag ikaw pinagkurbata, susuportahan kong tunay, sabay hila pataas, hanggang sa sumalangit. Early days nito sa motos, yung tugmaan malalaki, yung stilong slant rhyme sinakyan, tungong pedestal 1 kaso kay Casper siya na traffic, yung biyaheng kampyonato huminto, di na umabot pa sa dulo, yung quarterfinals tila balete drive at ikaw ay napigilan ng multong nasa puno. Okay. Sobrang all out mag-perform kung ano-ano. Doon pa lang sa balete, alam ko na agad na multo yung ano nun kasunod dun So actually ano naman yun given yung ano na yun, yung pag parang automatic kapag sinabi mong balete drive, matic na multo yung may isip mo doon kaya yun. Tulo, yung quarterfinals tila balete drive at ikaw ay napigilan ng multong nasa puno. Sobrang all out mag-perform kung ano-ano nadadampot. Repin Cavite raw, Tondo, baka Quiapo, kasi sanay na sanay ka manghablot ng alahas kahit pilak, di sinasanto. Pwes dito, sa mukhang galing pa ng junk shop, walang mapapala kahit sinunog na tanso. Oo, sinunog na tanso. Kasi nga sa mga nakaw na linya, minsan siya ay naghabol. Diba sa tensinhan ni Pilos, isa ka sa nagtanggol, tangina. Tong snatcher, kumampi sa magnanakaw, kaya never ako na bumilib ng unsinte ng mang-uumit. Botante to ng unit team at nagpapayan sa FB. Na kung ano pa ba ang pwedeng i-rhyme sa tensinhan. Ano nga ba? E di, yung lecheng yan mabubulok sa underground just like shit sa septic tank. At kung sa FRBL virgin yan, ako na bibinyag yung neging wak, masisibak tawagin nyo kong dirting cock. Kasi nga nagkukupal mula sa grupong Tatsulok, tulad ni Nokma at Kiluwa. Sa akin sabog iyong tuktok nila sa ulo ka binoga. Dadamdamin mo yung patama, kahit malayo sa bituka, madadala siya sa palitan, parang dating team ni Luka. Oo, tulad ng Mags, ngayong season, sa finals, di ka sasampa. Tulad nung laban mo kay Pilos sa semis, muli kang papalpak. Kasi nga itong Vince Dehins Carter, bagkos kabaliktaran, ngayon nagawa kitang talunan pagtapos kong madakdakan. Sabay celebration nice. Tulad sa Diyos ikay tapos sa nagbabaril-barilan, di tatantanan hanggang kumalat ang balita na sa batas ka ng laban. Unang banat! Okay. Okay. Round 1 ni Cerces. Nag-focus siya sa estilo niya na technical at punto. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo yung ang question dito is magi-stick ba si Cerces sa estilo niya na technical at punto or mag-a-adjust siya, mag-a-adapt siya ng ibang estilo, 'di ba? 'Yun yung question Pero sa nakita natin, masasabi natin na hindi nag-adapt si Cerces ng ibang estilo kundi nag-stick siya sa sa estilo niya. And good thing para sa akin kasi ayos yung mga preferences niya. Gusto ko yung ang dami tumatak doon. Palitan gaya ng team ni Luka, yung celebration, Jamorant, ano pa? Ang dami. Second half, ang daming mga references doon na para sa akin pasok slow start. Yung umpisa niya kasi Vicente ay bis na kalaban dahil ba sa tugman or Vicente or bis na Calvin Abuelba, something ganun. Kasi physical maglaro daw. 'Di ba? Pasok pa rin pero feeling ko yung mga ganong linya is pampainit Pampainit ni Cerces yun sa kanya para makuha niya yung pinaka momentum niya. Pero ayun, successful yun. Ang ganda nung pag-angat ng enerhiya. Ang ganda nung mga
mga tahi-tahing mga references at angulo para kay Vicente. To be honest guys, hindi mahina yung round 1 ni Xerxes. Medyo nga lang, yun nga, slow start lang siya dito. Hindi siya nag-start agad ng solido. Kumbaga kinapa niya muna yung crowd, tapos unti-unti niyang inadapt. Tapos ayun, nung na-adapt niya, nakuha niya yung momentum sa second half, umarangkada na si Xerxes doon. Solid yun. Nagustuhan ko yung mga references na ginamit niya doon. Pero meron akong inaantay yung one punch line. Alam mo yun, yung isang linya na lang na ito, kung napanood nyo yung review ko kay Da Vinci, round 3 ni Da Vinci, 'di ba? Sabi ko, kung napanood nyo, may linya si Da Vinci doon na nung narinig ko yun, wala na, tapos na yung battle. Yun. So nag-aantay ako ng isang ganon ni Xerxes dito sa round 1 para mag-close doon sa round niya. Kasi okay yung mga references, okay yung mga angulo, tumatama naman kay Vicente, pero hindi ganon kabibigat. 'Di ba? So ako, I'm waiting for the bomb. Isang bomba na, alam mo yun, sasakop. Even hindi pa nag-perform si Vicente. 'Di ba? 'Yun. 'Yun muna ang masasabi ko sa round ni Xerxes. Dagdagan natin mamaya, depende sa magiging performance ni Vicente. So, ayun, Vicente tayo dito. Vicente, let's go! Semis na! Yung pagkitil ay bilisan. Saktong gurang na tong inalay, kaya madaling magilitan. Kasi pagtapos dun sa dots, maitisan at mayari, yayariin ko naman tong may-ari ng Ekisan, One Again! Yay! Alam nyo ba anong karay ng buang na Xerxes na yan? Pagpasensyahan mo na gurang, mukhang hanggang semis ka lang. Wala nang sugar coat. Lahat to'y angkop, kaya't manahimik ka dyan. Kasi paano pa niya makukuha matamis na tagumpay kung diabetic na yan? Kaya wag kang feeling astig na karakter. Hindi ka naman OG Chong, kilalang diabetic na sweet sa triangle. Ano ka, Toblerone? Okay. Pwestong head ng triangulo, pauulanan ko ng sipa at bugbog. Puro head sa tang suntok. Tignan natin kung maging matalim pa rin tong triangulo. Ngayong sira na yung tuktok. Oo, gaya ng mga MC nilang pinagsasasapok dahil sa mga kakupalan. Tapos wala ka man lang gagawin. Imbis pala ganapin yung peace, puta, ibang peace pala gusto nilang tanggapin. Dapat tinutulungan mo. Ikaw yung matanda sa grupo, dapat pinagpupulungan nyo. Para saan pang naging kagawad ka, Xerxes, kung wala ka naman palang pakialam sa kinauukulan mo. Pwestong ulo ng Ekisan, pauuwiin ko yan ng Olax. Pagkat ngayong bungo niya naman ng Ekisan ko na parang logo lang ng Straw Hat. So, kung naungusan na siya nila Dodong at Mirage, nice. Pagkat karir niya, parang gamutan niya, parehong under maintenance. So, sa flip top, yung mga kumpare mong gurang palaging all out. Na pag na-appreciate na ng buong crowd, samantalang siya, eto, nakilala na lang bilang old gout. Kasi mismong takbo ng line-up, ayaw ka mag-one-up, mismong tadhana na nag-jinx. Isipin mo, may gout ka na, tapos binigyan ka pa ng Vince. So, shit! Ayun sinasabi ko sa inyo. Yun yung ine-explain ko sa inyo kanina sa round ni Xerxes. Okay yung mga linya ni Xerxes, pasok yun para kay Vicente, effective yun. Yung mga angulo, yung mga references, pasok. Pero nag-aantay ako ng isang bump talaga na makakakuha ng buong round na yun. Diba? Yun, tulad nun, yung round ni Beast. Okay yung mga references niya. Hindi naman ako di ko pinopost, nagre-react lang ako na, solid yun. Na nag-iiba lang yung itsura ng mukha ko, yung face reaction ko, diba? Pero yung gout, tapos binigyan ka pa ng beans, putang inang yan. Ang solid nun, tol. Ang grabe nun. Yun ang Actually, hindi pa tapos to si Vicente, pero para sa akin, ayun na yung pang-close
Diba? Solid yun, Beast. Solid yun. Ka mag-one up mismong tadhana na nag-jinx. Isipin mo, may gout ka na, tapos binigyan ka pa ng Vince. Sumisigaw-sigaw pa sa battle nila ni Jesu. Eh wala namang lumanding na pang knockout. Paano hindi ka mananalo nung quarters? Puro ka shout, sumisigaw-sigaw pa sa battle. Hoy tatang, hinahapo ka na, disclaimer lang. Bigyan nyo ng inhaler yan. Samantalang ako, kaya kong makipaghanginan from 1 to 3 na parang electric fan. Mahina na yung baga, mahina pa yung puso, pati utak, kaya paano patatago sa final? Boss yan! Imbes alalahanin mo mag-final, alalahanin mo na lang ang iyong vital organ kasi madali lang tong triangulo matugis. Ulol din nyo ako madadaan sa hugis. Ako'y big dog na bantay sa pyramid na para bang Anubis. Putang ina. Then who's this? Hoy gurang na retarded. Hindi mo na kailangang i-market. Saktong ikaw nga si Cerces kasi mukha kang 300. Okay. Ako, minado. Laging pawis sa battle. Sabihin mo ng malagkit at malangis. Nakakatuwang ikaw nga tong si Cerces, pero ako yung mas kilala sa Greece. Pinaghalong Pinaghalong Athens. Kaya yung Cerces nyo ay ex yan. Pagtapos kitang ilagdag sa one-up, di nyo na to kikilalaning maging Persian. Oo, pinatay ka ng merong angas. Yung multi, malapero ramas. Nakakalimot ka yatang July ngayon, Cerces. At buwan to ng Leonidas. Paulang banat, Cerces! Tangina, mag-explain pa ba tayo dun, guys? Wala nang dapat i-explain doon. Vicente yun eh. Sa 10 10 points for Vicente. Wala nang wala nang question. Wala nang maabang explanation. Tangina nun, grabe yun. Grabe yung may gout. Actually, doon nag-umpisa eh. Nung pumasok yung yung punchline na yon, yung haymaker na yon, gout, tapos binigyan ka pa ng beans. Wala na, after nun, sumabog na talaga eh. Nagsunod-sunod yung mga bomba ni Vicente doon na binabagsak niya na lang, tapos aantayin na lang natin sumabog. Ganun eh. Diba? Kita nyo yun. Nag-spit siya ng malalakas na linya, tapos nag-aantay na lang tayo ng ng crowd reaction doon. Puta. Ibang klase yun. Round 1 pa lang to. Guys, round 1 pa lang. Vicente na yun, tol. Ang lakas nun. 10-7, Vicente. Malayo eh. Sorry, pero ibang klase yung yun. Ibang klaseng performance yun. Kung titignan mo siya in every category, makikita mo na malayo ang agwat ni Vicente sa lahat. Sa performance, sa delivery, sa punchlines, sa haymaker, sa setups, lahat eh. Kung ika-categorize mo yon, tangin na mapapagod ka lang kung iisa-isahin mo yon, tapos i-score mo isa-isahin yon. I mean, i-score mo isa-isa yung per category, puta mapapagod ka lang. Overall performance, returns, Vicente 10-7. Yun lang, ganun lang kasimple, ganun lang kabilis yung round 1 explanation ko, kasi obviously naman eh, hindi naman siya debatable eh, 'di ba? Para sa akin hindi siya ganun ka-debatable. Yung round 1 malinaw, Vicente. Kwanto ng Leonidas. Paulang banat, Cerces! Let's go! Utang ina mo, headshot! Buhay ka pa pala! Ay mali! Pasensya kung napagkamalan kitang si headshot. Kasi nga kahugis, kakutis, kamukha mo talaga! Para nga kayong pinagbiyak! Nabayag ng kalabaw! Galing ka bang simbahan nung Ash Wednesday? Tapos si Father nabwisit din sa'yo? Kasi nga tingnan nyo! Mukhang naligo sa abo! Ganito magiging kulay ni Mr. Longbomb! Kung ikaw ang kalaro, magiging prutas na lamog sa dami ng sikong kaya mo na mabaon. Kasi nga sobrang pisikal. Nung laban niya kay Diyos, yung logo ng uprising gustong hiramin, gagamitin pansapok.
Pues ako, yung logo ng uprising, itutumba. Taas baba pa ulit-ulit gagamitin panjakol. Sabay sa'yo ipuputok yung malapot na tamod kasi nga ubos na din sa bahay aking Avon katalog. Ang gago. Putok! Putok! Tamod! Sa katalog! Matik! Dikit-dikit na yan! Na para bang iyong bibig sa pisngi ng puwet ni Zayt! Oo, sobra mong sipsep! Burat ni M-Site nagsugat! Hindi rin nagtatanggal ng grill sa tuwing ikay tsumutsupa! Pansin nyo ba kanyang opensa? Panay movie, reference na mga chong! Ngayon alam nyo na kung sino kasama ni M-Site mag-movie marathon! Gago. Netflix and chill! Sabay bromance malala! Kung may estilo na slant rhyme si Lahis na pala, ikaw ang dahilan kung bakit si M-Site hindi magkaanak! Pero kung hindi mo inuubos yung kanyang lakas, malamang si M-Site ngayon may anak ng dalawa! Yung bebe time nung mag-asawa, tangina siningitan mo! Tama nga si Joe! Na ikaw nga yung bakla na tsumupa doon sa TikTok ng tinitigan ko. Ayos ta. Ang hilig gumawa ng issue na keso yung mga kalaban niya na MC, meron daw kabet. Okay lang, at least yung kabet nila may puke, yung sayo merong lawet. Siya nga pala, si Vicente Mangaliman, dominante sa estilong manaliman. Ngunit nung aking malaman mula sa isang kaibigan, kanyang estilong malaliman, dito na mainam. Bukang bibig nito sa motos, FRBL talunan. So ba't nandito ka? Sa bagay, kapag usapang pedestal, alam nila kung ano ka. Isa kang loser na marunong lumugar. Kaso ngayon sa expired ka na pasubo, malamang bibig mo bumula. Hindi na magawa pang tumula. Kaya sa susunod na round, yung pangarap mo sa one-up, ako na bahala tumupad. Alam nyo ba na yung Tong inong yan. Hindi, ito. Marami akong gustong sabihin dito. Ginulat ako ni Cerces. Palakpakan ko yon. Real talk, ginulat ako ni Cerces. Kasi, bago tayo mag-start, sabi ko kanina, ang question lang dito, mag-a-adapt ba si Cerces ng estilo, bagong estilo para panlaban or pang-diffuse sa estilo ni Vicente? Or, mag-stick siya sa estilo niya na punto at technical. Diba? Yun yung malinaw eh. Malinaw yung pagkakasabi ko sa bago tayo mag-start. Ganun eh. Tapos, round 1 ni Cerces, purong technical. Purong technical at punto. Which is, ang sabi ko, nag-stick si Cerces sa estilo niya. Diba? Tapos, eto sa round 2, ako, to be honest, nagulat ako sa naging performance si Cerces dito. Kasi, nag-jokes siya. More on comedy yung banat ni Cerces dito. 'Di ba? Nagulat ako, to be honest, nagulat ako at hindi naging dragging yung performance ni Cerces dito na kahit nagpakita siya ng entertainment or comedy na nasulat kasi may times na ganun eh. 'Di ba? May times na ganun na kung ikaw technical ka magsulat, punto per punto ka magsulat, kapag nag-switch ka ng estilo na comedy, parang hindi nagko-complement sa'yo eh. Parang ang awkward pakinggan sa'yo na tayo na technical to sumulat tapos nagpapatawa. Parang ang awkward eh, 'di ba? Madalas ganun. Madalas sa FT, sa flip top natin nakakita ng ganun eh. Na uy, bago 'yun ah. Papatawa na si ganito ah. Parang awkward, 'di ba? Parang hindi pa natin ma-digest na talaga bang nagpapatawa na si ganito? Talaga bang hindi na siya more on technicals? Diba? May ganun eh, may ganong thoughts eh. 'Di ba?
Pero ngayon kay Cerces, nag-compliment sa kanya kahit papaano. Hindi 100%. Hindi 100% na nag-compliment sa kanya yung entertainment or comedy na mga verses, pero naging epektibo. 'Di ba? Malaking ano 'yon. Malaking impact 'yon, especially this battle semis, kasi kailangan niya 'yun eh. Para sa akin, sobrang kailangan ni Cerces mag-adapt ng ibang estilo pang diffuse sa isang Vicente. Kasi, knowing Vicente, syempre, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kilala rin ni Cerces kung paano bumate lang isang Vicente. Well-rounded yan. Kita nyo nga yung round 1 ni Vicente, oh. Hindi mo alam kung anong estilo yung gagamitin niya. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung suntok eh. Sa comedy ba? Sa technical, sa bars, lahat eh. Diba? Kung mag-i-stick si Cerces sa purong technical at punto, magiging malayo yung agwat nun para sa akin, diba? Pero good thing na ganito yung naging performance ni Cerces sa round 2. Ang laking impact, guys. Real talk, ang laking impact nito na nag-iba siya kahit papaano ng estilo. Hindi nga natin masyadong narinig yung pagiging technical niya dito sa round 2 eh. more on entertainment at comedy yung pinakita niya dito. At yun, solid yun. Bago sa pandinig, yung gumamit, I mean, yung angulo na yun para kay Vicente, sa kanya ko lang narinig yun, kaya na-entertain ako doon, natawa ako doon sa mga binitawan niya mga linya. Kaya props kay Cerces, na gustuhan ko yung round 2 niya. Di hamak na way better yung round 2 compare sa round 1. So, ayun. Pero kung ikukumpara ko naman yung round 2 ni Cerces versus sa round 1 ni Vicente, Vicente pa rin. Kasi, para sa akin, ibang klaseng Vicente yung nagpakita doon. Pero, props kay Cerces, ibang-iba yung round 2 niya compare sa round 1 niya. Okay? Round 2 ni Bis. Pakinggan natin. Nangarap mo sa one-up, ako na bahala, tumupad! Alam nyo ba na yung liga niyang Ekisan sa Etibac talagang sarado na at shutdown? Sa kadahilan ng lagi yung dinidis na puro hollow blocks yung background. Pero at least kompleto na. Meron pang 2x2 sa tabi nung nagsha-shoutout. At kung magpapansin mo sa video, meron pa nagte-finishing sa last round. Ganon mag-foreman setup. Kasi ito, hilig na ito, mag-4-bar setup. Tapos pag kinakapos, sisigaw ng, woo! Pansin nyo ba? Woo! Nang ang puta, tanong ko lang, sino ka? Siya si Cerces Angulo. Lecheng gago to. Panay Monday ng hot chick, sobrang manyakis niyang pagkatao mo. Real talk, tambay sa TikTok ng malibog na tito nyo. Basta mga binibining nakabikini, kinukomentan niya ng idolo. Tangina, nakikita ko sa kanya si Smaglas. Tangina. Ito ko si Smaglas na sa sa point na yon, nakita ko parang feel ko nakita ko si Smaglas doon. Kinukomentan niya ng idolo. Pag sinabing ex, malaswa, cheater, lalo na pag gantong old. Ultimo yung ex na dating Twitter, putalapagan niya ng bold. Basta, nakapanty at two-piece, hayok na tong manyakis. Sobrang obsessed niya sa panty, kala ko si Brooks ng One Piece. Okay. Sige, hindi. Pwede rin si Sanji. Sa sobrang libog mo. Oo, para kang si Sanji kasi nga, Vinsmoke you. Ultimo nice. yung liga niyang Ekisan sa Etibac. Malala na talaga tong gagong to. Baka
nga sa hugis pa ng panty, doon niya nabuo yung triangulo. Kaya't habang may tatsulok, sabayan niyo ako, lahat sila ay nasa tuktok. Di matatapos itong gulo. Nagpakabambo yung galawan, kasi pagtapos ko sa emsing feeling malakas, susunod ko naman yung emsing malahugis ng kawayan. Kasi di ako convinced sa isang Vince, kaya sana kiluwa na yung next. At pag sinabing Hunter, dapat silent na yung X. Yeah, parang Cartesian plane. Tangina. Biglang kinolout si Killua. Nung time na to, sila yung main event tapos na yung battle ng Killua Da Vinci. Actually ako, inaabangan ko rin yun. Hindi man dito, kahit sa mga susunod. Diba? Kahit sa mga susunod, Vicente Killua. Diba? Gandang laban yun. Vince, kaya sana sing malahugis ng kawayan. Ulit. Kasi pagtapos ko sa emsing feeling malakas, susunod ko naman yung emsing malahugis ng kawayan. Kasi di ako convinced sa isang Vince, kaya sana kiluwa na yung next. At pag sinabing Hunter, dapat silent na yung X. Yeah, parang Tangina, gusto ko yung ano eh. Actually, hindi ako dun sa Hunter na amaze eh. Na-amaze ako dun sa pag-call out niya kay Killua. Diba? Kasi yun nga, tapos na sila eh. Tapos na sila Killua at Da Vinci. Tapos na sila. Advancing na. Waiting na si Da Vinci. Pero kino-call out niya pa rin si Killua. Diba? Doon ako na-amaze. Na wala lang. Na ano ko lang. Hindi ko alam kung paano yun natanggap yung linya na yon, pero wala lang, na-amaze lang ako doon na tinuloy niya pa rin ispit yon kahit na nag-advance na si DV. Game, tuloy tayo. Sa isang Vince, kaya sana kiluwa na yung next. At pag sinabing Hunter, dapat silent na yung X. Yeah, parang Cartesian plane, kaso di niya yung get. Kasi sobrang hina mo sa math. Kaya paanong X-axis? Baka X-axis, kasi linya mo bagsak. Kahit tong line-up, ultimo si Odeng at Rayan, halatang sa'yo talaga may galit. Isipin mo, Brandex ka, tapos nilabang ka sa Branded. Brandex. Branded, okay. Isipin mo, Branded ka, tapos nilabang ka sa Branded. Pakshit, hahataw-hatawin ko yung bungo hanggang hindi na abutin ng next day yan. Pagtapos kong durug-durugin yung buto, tsaka mo i-x-ray yan. Pasok lang. Putang ina. Inang Vicente to. Hindi nauubusan ng bala. Alam mo yun, may mga times na siguro ayun na yung pinakamalakas na linya niya. Pero mahihigitan niya pa yun. Hindi nauubusan tong MC na to. Hayop talaga to si Vicente. Naabuti ng next day yan. Pagtapos kong durug-durugin yung buto, tsaka mo i-x-ray yan. Pasok lahat. Yeah. Ang lupit nun. Pasok lahat sa X. Yung mga wanto ko, kumbaga sa text, siya yung pamanggulo, kaya pakin nyo na anggulo ko X. Kung alam nyo na itong X mismo yung anggulo. Ngayong natapat ka sa taong may right angle sa triangle, parang hypotenuse, kurang hindi mo na to, prime, gago, hindi ka rin si Optimus, kaya sorry boss. Kung yung inaasahan yung profit nyo sa one-up, pinagmukha ko lang pang strainer lang at nobilus. Ngayong ganap ka ng death prophet, Cerses, palitan mo na rin yung rap name mo ng Crobilus. Patay! Putang inan yan. Ang tumapos yung ano eh. Hahataw-hatawin ko yung bungo. Tapos ano yan? Paki-X ray yan. Tang inan yan. Saka mo i-X-ray yan. Tang ina, lakas nun. Gagawin lakas nun. Kung kanina, ang sabi ko, yung angulo ni Cerses na ginamit niya dun sa round 2. First time kong marinig yon na ganun yung ginamit kay Vicente. Ngayon naman, ito. Diba?
First time kong makarinig ng ganong mga wordplay sa Xerxes. Puta, ang lupit nun. Ang lupit nun. Hey. Inang yan. Mag-explain pa ba tayo sa round 2? Hindi na din. Hindi na din. Actually, wala eh. Pero itong round 2 dikit to. Bigyan ko ng 10-9 to na score. 10-7 sa round 1. 10-7 sa round 2. Isipin nyo guys. Isipin nyo. Bago tayo mag-proceed sa last round. Bigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng palaisipan para sa battle na to. Sa tingin nyo ba nakatulong yung pag-switch ni Xerxes ng estilo, especially sa round 2? Kasi, para sa akin, oo eh. Kasi tignan nyo sabi ko nga sa inyo, for sure kilala at alam ni Xerxes kung paano bumate lang isang Vicente. Kailangan niya magpalit-palit ng mga estilo. Yun, best example, itong rounds 1 and 2. Round 1, more on punto at technical yung ginawa ni Xerxes. Tapos, ang tumapat doon, well-rounded na Vicente. So, actually, dun pa lang sa performance, malalaman mo na makikita mo na obviously, lamang na lamang si Vicente doon. Kung hihimayin mo siya per category, sabi ko nga, mapapagod ka lang. Vicente yon, parang in general na makikita mo naman And then, eto yung round 2, ipagpalagay natin yung round 2 is hindi ganun. Hindi comedy, hindi entertainment. Sa tingin nyo, makakalapit ba si Xerxes sa ganung pinakita ni Vicente? So sa tingin ko hindi Feeling ko magiging kaparehas ng 1 yun, ng round 1. Diba? Feeling ko magiging ganung kaparehas yun. Kung ano yung pinakita ni Xerxes sa round 1 na more on technical at punto, at kung more on technical at punto pa rin yung ginamit ni Xerxes dito sa round 2, tapos yung performance ni Vicente sa 1 and 2 is hindi humina, pataas pa rin. Sa tingin nyo, 'di ba? Sobrang laki ng agwat na nun. Siguro bibigyan ko ng 10-7 na score din yon para sa akin. So that's 20-14 sana. 'Di ba? Ganun kalayo 'yun. Kaya para sa akin naging wise si Xerxes sa round 2, especially sa round 2 na maging ganun yung atake niya. Kasi kahit papaano naging makulay yung round na yun tumatama, pumupuntos. Kaya good move yun para kay Xerxes. So kahit papaano dumikit siya dito. It's a 10-9, 'di ba? 10-9. Ang lakas ng impact nun para sa akin yung pagpalit niya ng estilo, kasi sabi ko nga hindi man 100% na nag-complement sa estilo niya, epektibo pa rin, 'di ba? Kay Vicente, wag na tayo mag-explain kay Vicente, guys. Wag na. Bis, di na ako mag-explain sa iyo. Yung haymakers mo, yun na yun 'Di ba? Guys, to real talk, di na ako masyadong mag-explain sa round ni Vicente kasi yung haymakers itself ina-explain na niya yung buong battle 'di ba? Pag napakinggan mo yung haymaker na yon, masasabi mo na nabura yung kalahati ni Xerxes doon Pag nakarinig ka ulit, ganun na naman, lakas na siguro burado yung ganito Pag nakarinig ka ulit, tas makakarinig ka na naman, wala na. Diba? Ganun kalakas yung mga setups papuntad sa pinaka haymaker ni Vicente. So, yun. Sabi ko, di ako mag-explain, pero napa-explain pa rin ako no? Yun, guys. 1 and 2 Vicente yun. Klaro. Pero yung round 2, dumikit si Xerxes doon. Siguro kung nag-slip ups ng konti si Vicente or nag-choke siya, nawala siya ng konti, kay Xerxes pa yun diba? Yun. Round 3, di pa naman uli ang lahat. So, that's 20-16. Ang layo na pala, no? 20-16. In favor of Vicente sa 1 and 2. Pero, bigyan natin ng respeto si Xerxes dito. Pakinggan natin. Let's go! MC na consistent, aggressive at hindi marunong mag-choke.
Nung nakalaban niya si Kilan, masarap daw sakalin sa baba. Hindi ka nga marunong mag-joke. Joker yung kalaban, kaso sa linyang binitawan mukhang ikaw mismo ang joke. Sa religion, dami ang nagduda. Nung makita kamatalo, nakasama ang Diyos. Sobrang desperado, hindi lang sa patalim, pati sa may kapal, nagawa niya na kumapit. Ang kaso sa flip-top, maraming demonyong hurado na sa'yo ayaw na pumanig nung 2x2. Diyos mong nilapitan, palpak, hindi ka kayang iangat. At kung usapang malaliman sa akin siya susubok, uuwi siyang tinapa. Isa kang throneless na MC, aminado ka at mananatili na ganon. Pero kung hangad talaga ay trono, edi sa Insane Battles numaro. May kuning kumpare si Vincent para yung title na hangad. Sigurado na sa'yo. Alam yan ni Blazer. Gago. Pero kung di pa rin mag-champion, yung Ekisan, muli ko nang itatatag. Tapos ang match-up, Vicente versus Dots Tournament. Finals na agad. Ito yung otits nyo. Sa mga loser, merong malasakit. Pero bago ang lahat, yung puwit mo maaarit. Matatawag mo akong daddy. Tila Jaking lang kay Arik. At yung nickname mo na Beast, papalitan na rin ng Kiko kasi ang hilig mo sa saging. Laban niya kay Dots, puta sobrang dragging. All 3 rounds panay lang name flips. Parang Carlos Yulo na nanalo, kakatumbling. Nagawa mo umabante pagkatapos mo sa Dots. Congrats! TV mo naglaho. Kaso yung Cartoon Network mukhang naiwan sa dibdib. Kasi yung mga Jerry na natili dyan magtago. Isa kang halimaw, nakabado, hindi ka delikado. Kasi nga dun sa Christian na unano, ang dali mo na umamo. Sa gut bars, muntik pamasargo. Kasi nga si Slack One ilang beses inakalang si headshot tong gago. N-word na Tagalog. Parang sa ito, utot lang. Kayang mapasabog kaya yung Arik na danado, hindi ka pinaahon. Pero nailaban ka sa champion, kay Diyos, kasutalo. Kaya nga deserve mong ibaba ang level dun sa vlogger na si Shaboy. Sige, ikaw nang magaling. Na binigyan ni Enigma ng pulutan. Sa akin sapat ng 2 flip-top MC sa 1-up ang aking mapugutan. Kasi nga si Netap na ni Rayan ang iyong pagtatapos. Tinimbre kay Cerces, ganun kanya na double cross. Yo, yo! Okay. Takina. Ano ba? Strongest round ni Cerces yung round 2 para sa akin. Pero kakaiba yung round 3 niya kasi hinalo na niya. Kung yung round 1 more on na technical at punto, round 2 comedy entertainment, sa round 3 hinalo na niya. Andun na yung punto, andun na yung technical, mga simile, 'di ba? Yung sinabi niya na laban kay Dots, umikot lang sa name. Parang Carlos Yulo nanalo sa pagpapaikot, basta ganun, 'di ba? Tapos nandun yung mga comedy niya, 'di ba? So hinalo na ni Cerces dito. Pero hindi siya naging ganun ka-impactful. Unlike sa round 2 na sobrang lakas ng impact. So siguro better kung yung para sa akin lang naman para sa akin lang. Siguro para sa akin better kung yung round 2 niya nilagay niya sa round 3 tapos yung round 3 niya nilagay niya sa round 2. Parang ganoon kasi para paangat yung performance niya from round 1, 2 and 3. Malaking ano rin kasi yun malaking impact din kasi yun kapag pataas yung per round mo. Malakas din ang ang dating nun para sa amin. Pero ayun, what's done is done. Ayun yung naging outcome ng performance ni Cerces. Weakest round or worst round ni Cerces yung round 1, strongest yung round 2, tapos yung round 3 gitna Since pinaghalo na niya yung 1 and 2 niya, yung mga estilo niya doon, yung paano niya sinulat yon, hinalo-halo na niya doon. Pero ang okay naman
No, hindi ko din discredit or di ko din disregard. Okay naman 'yun, pero sa tingin ko mas impactful pa rin yung round 2 eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, better sana kung pinagpalit niya yung 2 and 3. Pero ayun. Vicente tayo, punta tayo kay Vicente, pero I think yung round 3 ni Cerces nasa gitna siya. Game. Oh! Limbana at Vicente, let's go! Tinimbre ka kay Cerces. Ganun ka na double cross. Yung slogan, di man lang inaral. Bida-bidang hindi alam na yung kahulugan ng salitang double cross betrayal. Kaya wag ka masyadong pa-main character. Gago ganap ka na traidor. Gantong-ganto itsura ng mga paboritong gulpihin nila tanggol. Papaulanan kita ng sapak pre. Gang di na makagante. Tandaan mong natatalo lang ako sa battle pag binibigay na kalaban ko kakampi. Oo, natalo kay Diyos at kay Shaboy. Yung mga tinuring ko na best friend, talagang nanghina ako, boss. Pues ngayon hindi ka sa akin didikit, Cerces. Pagkat hindi tayo close, shots fired! Shots fired! Wala nang relapse tong, kaya tong XXX, patay sa tentasyon. Oh, yeah. Wala na. Bangkay kang iniwan. Tapos Di mo na lang to. basta na panaginipan. Ganyan ako mag-break ng X. Wala nang balikan. Pero sabi niya nung laban niya kay Ralph Marismo, ang gusto niya makabattle na Ralph yung Sayad. Baliw ka ba, men? Tapos laban niya kay Gabay, para daw siyang si Sayad. Baliw ka nga, men! Basta to blow by blow para sa mahilig kapusin niya'y madali lang tudasin. Wala nang sayad cause I leave you hangin. Tapos ngayon, lakas makabatas, pansin niyo ba pag bumabalag ka? Yeah. Natural susunod ka sa batas, tarantado, kagawad ka. Kaso lang, lame ka. Metalhead, ulul, may migraine ka. Tsaka sa sobrang tanda mo, Brad, baka makati mo lang na back-to-back yung back pain niya. Siguro, pag nireview niya to, insulto. Lalo pag ikaw narinig. Kaso maaalala niya lang ulit si Regrubio pagkatapos kitang balian ng leeg. Galit na galit! Galit na galit, pero puro naman line bite sa ilustrado, kaso pagdating sa'yo ang cringy men. Gigil na gigil, halatang mahilig mang line bite. Tignan nyo, nagngingipin. Yung ngipin niya, tsaka style, parehas ng bulok masyado, tang ina ang grabe pre. Proud siya sa kanyang ngipin, parang kanyang ripen. Kita naman sa cavity. Kasi yung tip ni Tito, titulado. Talaga pong naiiba. Imbis 1 up yung tip niya, sa up 1 na lang yung natitira. Titirahin ko talaga yung gago. Kasi bukod sa bulok na durog pa, yung chance mo kada 1 up parang ngipin mong paubos na. Nauunahan ka na kuya, na mga dati mo lang binata kasi yung tadhana, hindi na nagbibiro. Hindi porket hindi ka tumigil sa pangarap mo, di ka na mabibigo. Sinasali ka na lang dahil sa awa-yawa. Di ba ang hirap ding malaman? Na may share ka sa pangalan tapos hindi ka ginagalang. Pwede kang umiyak, humikbe, rumibat, tumimpe. Kung nakaligtas ka sa dalawang komedyante pa sa dominan, hindi. Kasi pagtapos kitang i-body bag, mag-retire ka na. Para mabawasan ang mga wak. O kaya gawa ka ng sarili mong maraming soundtrack. O kaya... Tangina naman nun, sakit naman nun. Pagkatapos kitang i-body bag, mag-retire ka na para mabawasan yung mga wak. Tangina yan. Ang sakit naman nun. Hayop. Dalawang komedyante pa sa dominan, hindi. Kasi pagtapos kitang i-body bag, mag-retire ka na. Para mabawasan ang mga wak. O kaya gawa ka na ng sarili mong maraming soundtrack. O kaya i-coach mo na lang ulit yung Couplings Basketball, at least doon, may chance ka mag-bounce back. Kasi Cerces, eksaktong na-expose tong XX sa akin. Kasi kung ikaw yung hari ng script, ako naman yung pupura ng linya ng mga ancient fighting. Alam ko, yung iba dito, triangulo laban sa triangulo inyong boka. Kaso eto kami, sinira namin yung plano. Kaso ang mas malala aming dala ay apoka. Hindi ako parte ng 3, pero ako yung panira ng istorya. Binasag ko yung ulo ng triangulo bago pa mabuo yung forma. Da Vinci, what's up? Haha! Yo! Da Vinci, what's up? Puta! Ina, classic na match-up to Vicente yun, men.
Hindi na ako mag-explain na sabi ko nga sa inyo round ni Vicente din na tayo mag-explain kasi yung setups niya sa mga haymakers niya, actually yun na explanation Pag narinig mo yon, alam mo na kagad na wala kay Vicente na yon. Tapos makakarinig ka na naman, 'di ba? Hanggang sa maiwan niya yung performance ni Cerces. Hindi na mag-explain. Real talk guys, hindi na mag-explain sa round 3 ni Vicente. First 2 rounds nakuha na niya yan. Okay, so yun, 30 points para kay Vicente, puta. Perfect yun. Walang duda, man. Pero kay Cerces bigyan natin ng 8 yun. So 24? Ba ako? 24? 16 plus 8. 24. 30 to 24. All 3 rounds, Vicente. Tapos yung lupit nun, no? Yung Da Vinci, what's up? Puta lang. Ulitin natin yun. Angas lang nun. Anong istorya? Binasag ko yung ulo ng triangulo bago pa mabuo yung forma. Da Vinci, what's up? Yo! Di ba? Vicente yun, man. Bloodware of Battling! Ang laban! Cerces versus Vicente! Magigay sa mabes ka na gusto yung laban. Maraming salamat. Last clothing ni Mati. News QC lang, alam niyo na yan. I-waste niyo. Maraming salamat. Yes, sir. Maraming salamat din nga pala kay Papa Benji sa branded, sa pagpapabenyu, sa lahat ng mga liga na tropa namin. Motus, Pulo, Ekisan, Top Tier, KOTD, Bargain, yun, KOTD, Tites, yun, yung mga OG, Rap Lines, saka Flip Shot, Daglagan din, pero ang boto ng hurado, 5-0, magingay, tayo lahat para kay Vicente. Yo, bago judging, picture muna tayo. Vicente, shoutout lang ako. Wait lang. Yo, Vicente, VIPs, All Blacks. Shoutout sa Papa Kels, maraming salamat sa mabisang cup na to. Salvado Clothing, yon, happy birthday sa kay Direk Dom Evangelista, sa Airpot ko, kay Airpot Reggie, sa Esme ko, kay John, sa dalawang utol, kay Gon, kay Arvin. Follow nyo ako sa Spotify. 2K Iras, Miss Lakwan, supportahan nyo. Black Supply, Papa Kels, Branded, Ula, Pipe, Bit Unhinged, RJC, Egocentric, Black Manila, Tropang Vista Mall, mga masisipag boys. Siyempre, salamat sa mga tropang pumunta kay Gold Sam, kay Chadwick, kay Joss. Yun, maraming salamat FRBL. Balinay, Sumpa. Uno mas, binoto ko si Vicente all 3 rounds, pero sobrang digit. Round 1, malakas yung pinakita ni Cerces, consistent, wala siyang stumbles or performance, sadyang lumamang lang si Vicente sa mga angles siya lumamang doon. Round 2, ang ganda ng angle ni Cerces, na yung pagdating kay M-Site tsaka kay Vicente, ang ganda ng pasok nun, ang dami ng tumatak na punchlines doon, sadyang sumakto lang na ang daming malakas na wordplay itong si Vicente. Siguro yung criticism ko na kay Vicente doon, ang dami ng beses na inulit yung extra punchline, pero dahil benta, pinuntusan ko pa rin. Pero kung sakaling sumobra siya or ginamit niya rin sa round 1 na napansin ko, baka mabigay ko pa kay Cerces yung round 3. Yung round 3, ganun din, consistent. Ang ganda na rin ng ender niya kasi parang para sa akin, kung gagawin kwento to, parang perfect send-off para kay Cerces yun. Ang ganda ng pinakita niya. Sadyang sumakto lang talaga na marami mga haymakers pa rin si Vicente sa round 3. Yes. Dikit na dikit, sadyang kailangan mayroong matalo. Mas nagaling na ng konti kay Vicente, kaya Vicente ako all 3 rounds. Pero siya kay Cerces ang galing. Yes. Vicente, walang galing, sobrang ganda ng laban nila, sobrang dikit din yun para sa akin. Walang napag-iwanan sa kanila pagdating sa delivery, sobrang top na talaga yung delivery nila. Round 1 binoto ko si Vicente, hindi ganun kalaki. Pumapalag din si Cerces sa round na yun. Tapos, binigay ko yung round 1 kay Vicente ng konting-konti lang. Tapos round 2, yun. Konti lang. Kay Cerces yun, talagang para sa akin, yung round 2 sobrang laki ng lamang para kay Cerces. Oh, talaga? Tapos round 3, sobrang dikit din ng round na yun. Pero para sa akin lang, mas nagandahan ako yung mga panapos na linya ni Vicente. Kasi may chance din kung hindi maganda yung
mga panapos na linya ni Vicente, pwedeng makuha ni Certes yung ito na yung para sa akin. Pero dahil nga maganda yung panapos niya, ender niya nagustuhan ko rin. Kay Vicente ko binigay yung round 3, kaya yun, round 1, Vicente, round 2, Cerces, round 2, Vicente. Okay. Pero Nicola, binoto ko Vicente. Yung round 1, sobrang lasa pinakita ni Cerces. Pero sobrang mas malakas ng parang doble na ipakita ni Vicente na performance, saka yung mga returns niya sobrang pumasok lahat, talagang pang durog, talagang pang semifinals yung ginawang sulat ni Vicente. Kaya round 1 binigay ko yun kay Vicente. Yung round 2 pwede pang tinabla ko yun kasi sobrang ganda ng mga jokes ni Cerces. Lahat pumapasok. Yes, totoo naman. May kasama pang may internet pa yung may may mga sobrang lalakas sa panties pa dun sa mga jokes niya, kaya na napag-combine niya, kaya pinili ko yung kay kasi yung part naman ni Vince ni Vicente, parang laylay yung mga una niyang jokes, tapos nung pumasok na tsaka siya bumawi, kaya ginawa ko yung tabla, yung round 2. Yung round 3 doon na pinakita ni Vicente yung kalamangan niya sa bara, sa performance, saka yung talagang sobrang lakas talaga, kaya ang hirap mag-guess pag ganun yung kaganda yung laban. Kaya 1 kay Vicente, round 2 kay tabla, tapos yung round 3 Vicente ulit kay Vicente. Yo, Genesis, ang boto ko 2-1 lamang si Vicente. Round 1 binigay ko yung kay Cerces dahil sa tingin ko unang tumama yung suntok niya, tapos unang yung nabalanse yung mga elemento na kailangan para sa battle rap, yung pang-intro, comedy siya, nakapag bar siya, tapos yung punto. Then yung kay Vicente para mga 8 lines pa yata bago tumama. Then yung round 2 binigay ko yun kay Vicente dahil sa solid yung yung mga bars niya doon, lalo na yung Greek mythology na reference, then yung X-ray. X-ray yan, ang lakas talaga. Konti lang yung diferensya nila. Siguro 9/10 yung judging ko dun sa round 2. Then round 3 sa tingin ko, para sa akin, ang naging malaking factor dito yung pagkakapanalo ni Vicente sa coin toss, dahil sabihin man natin na pre-med, yung sa tingin ko rebat yung una niya na pre-med na yung double cross, yung ibig sabihin nun, yung betrayal. Okay. Yung pinaka lamang niya doon sa round 3, tapos yung round 3 nagkataon na laylay na yung ni Cerces, siguro mga 8 lines, 6 lines bago tumama, yun. Kaya round 1 Cerces, round 2, round 3 Vicente. Okay. All 3 rounds Vicente. Umahabol naman ay malakas naman yung dala ni Cerces, pero masyado talaga malakas si Vicente. Yun. Si Batman lang yun kapares ko so far na all 3 rounds minigay kay Vicente. Ganun lang explanation ni Batman, pero yun, halos ganun lang din yung yung explanation ko doon, na sobrang lakas talaga ni Vicente doon. Although yes, malakas yung pinakitang performance ni Cerces. Feeling ko nga ito yung pinakamalakas na performance niya all throughout the battle, and deserve ni Vicente na maging ganitong kalakas yung Cerces na makalaban niya sa semis, 'di ba? Kasi ang pangit naman kung all out si Vicente tapos yung mga kalaban lang ni Vicente na Cerces is, 'di ba, matamlay or hindi ganoon ka-epektibo. Kaya deserve din ni Vicente na ganitong Cerces yung lumaban sa kanya. Props. Yun. All 3 rounds Vicente, pucha. Tapos sa tanong na sa tanong na sino ang mas angat, sino ang mas liamado, sino ang dehado sa Vicente versus Da Vinci. Sige, magsasalita tayo dito. Okay. To, purong real talk lang to, guys, Wala, pares ko tropa to. Vicente, tangina, lagi ko to nakakausap pag may event. Si Da Vinci naman, same, pag nagkita kami, usap kami. So, sa chat, nagkakausap din kami. Vicente tsaka Da Vinci, kausap kami niyan. So, pares tropa.
mahirap. Pero, ito, real talk lang. Maintindihan naman nila to eh. Sa tingin ko, mag-base ako sa performance nila sa semis. Ito, yung laban ni Da Vinci kay Killua, tsaka yung laban ni Vicente kay Cerces. So, sa tingin ko, sa pinakita nilang performance sa kanilang mga battles, lamang si Vicente. Yun, lamang si Vicente. Sa aggression, sa performance, sa mga angulo, sa mga punchline, lahat lamang si Vicente doon. Especially sa structure, sa performance ni Vicente sa 1, 2, and 3, tangina, lamang na lamang siya doon. Kasi kung naaalala nyo, kung napanood nyo yung review ko kay Killua tsaka kay Da Vinci, 'di ba? Sa pagkakalam ko sinabi ko doon na yung 1 and 2 ni Da Vinci, second half lang siya umaarangkada. Yung first half, yung start hanggang gitna ng round 1 tsaka yung round 2, start tsaka gitna, ang bagal eh. Nagsisimula kasi si Da Vinci sa ineffective na angulo na references. 'Di ba? Pansin niyo, sana napanood niyo 'yon para mas maintindihan niyo. Mas maintindihan niyo 'yun talaga kung nakasubaybay kayo sa sa review ko, especially sa itong last 2 battles na to. Okay? And then round 3. Yung round 3 ni Da Vinci against Ets tsaka against Killua, yun yung kailangan ni Da Vinci para tumapat sa ganitong Vicente. So, kung napapanood kung sino man nakakapanood nito, kung si Vicente man o si Da Vinci, ang kailangan ni Da Vinci is powerful all 3 rounds. Kung ano yung performance niya kay Ets sa round 3, kung ano yung performance niya kay Killua sa round 3, dapat ganon yung 1, 2, and 3 niya kapag kalaban mo si Vicente. 'Di ba? So, ang hirap, 'di ba? Kung ikaw si Da Vinci, puta, paano mo ma-maintain yung ganong ka-powerful na nasulat against sa ganito halimaw mag-perform na Vicente. Kay Vicente naman, kailangan lang niyang i-maintain yung ganito. Kasi laban niya kay J-Doc, laban niya kay Dots, laban niya kay Cerces, consistent siya. So, wag lang madadapa si Vicente dito sa finals, wag lang mag-choke. Syempre, ang pangit naman kung sa finals may choke, 'di ba? Kasi automatic 'yun, magle-less talaga ng malaking puntos eh. So, wala akong kinakampihan sa dalawa. Sabi ko nga sa inyo, pares ko tong tropa. Pero sana walang mag-choke. Sana A-game sila parehas para talaga tapatan talaga ng mga bara, 'di ba? Parehas silang parehas silang Vince. Parehas silang inaangguluhan sa mga past battles na pawisan. Parehas silang inaangguluhan sa mga past battles nila na maitim, 'di ba? Pero ang tanong, sino yung makakagamit nun ng mas effective sa kabila? Kasi medyo mahirap yun eh. Kasi halimbawa, ikaw si Da Vinci ka, babanat ka ng pawisan, bumabattle, maitim. Pag bumanat ka nun, parang dinidis mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Same goes to Vicente. Kung ganun din yung angle na ibibigay mo kay Da Vinci, parang dinidis mo rin yung sarili mo. So, ang punto ko kung bakit ko sinabi yun, ang punto ko doon is paano nila gagamitin yung ganong angulo na ma-exclude nila yung sarili nila at tatama lang sa kalaban. So, gets nyo? Sana na-gets nyo pero kaya ko pa to iniisip habang pauwi ako eh. Kasi sabi ko, re-reviewin ko na pala yung Cerces tsaka Cerces tsaka Vicente. So, since alam ko naman na nag-advance si Bis,
So nag-ano na ako, nag-iisip na ako ng insights para sa finals Vicente tsaka Da Vinci Pero ayun, yun nga inaisip ko. Yun yung top 3 na angulo sa kanila sa mga past battles nila. So yun lang. Kung gagamitin nila yun, kung hindi naman nila gagamitin yun, okay. Kasi hindi sila naging predictable. Kasi since ayun na yung madalas gamitin sa kanila, for sure may magsasabi doon na ng ganong angulo. Pero kung hindi nila sasabihin yun, good thing kasi hindi sila naging predictable. Pero kung hindi talaga may iwasan, kailangan mas maging creative. 'Di ba? Kailangan maging creative. Yun nga, yung dugtungan ko lang. Yung sinasabi ko nga na paano ma-exclude ni Vicente yung sarili niya sa mga angulo na yon. Same goes to Da Vinci. Paano ma-exclude ni Da Vinci yung sarili niya sa mga ganong angulo. Kumbaga, pag in-spit niya yon, si Vicente lang yung tatamaan. Siya makakailag siya, hindi siya sasakta sa mga sinasabi niya. Alam mo yun, sana nagigets nyo, sana naiintindihan nyo. Mahirap lang mag-explain sobrang hirap mag-explain, pero sa tingin ko naman na naiintindihan nyo yung pinakapunto ko. So ayun, para sa akin, pares sila ng estilo, halos pares silang agresibo, 'di ba? Excited na ako. September alam ko September, kasi madalas naman kapag FRBL December ang finals nila. So ako, excited ako. Battle of Creativity. Yun ang magiging title ng battle na to. Diba? It's a battle of creativity. Kayo guys, iwanan nyo ako ng comment kung sino ang manok nyo sa finals ng 1-6. At bigyan nyo rin ako ng explanation. Babasahin ko yan lahat guys. Big shoutout sa inyo. Kailangan ko lang ng mga insights nyo rin. Basahin natin yan. Pero ayun, sana na-explain ko sa inyo ng maayos yung insights ko sa battle na to. So ayun, bago ako magtapos, yun nga, recap lang kay Da Vinci. Kung gusto niyang mag-champion sa 1-up na to at kung gusto niyang matalos ang isang Vicente, kailangan ma-maintain niya yung malalakas na rounds. Hindi pwede yung isang round lang yung malakas, 2 round lang yung malakas, hindi, kundi yung 1, 2, and 3. Tapos paanong malakas ba, gaano ba kalakas yung tinutukoy ko? Da Vinci, alam mo na to. Pero yung round 3 mo kay Ets, yung round 3 mo kay Kilua, ganun ka-powerful, ganun kalakas. 1, 2, and 3. Nainiwala ako sa'yo, kaya mo yun. Kay Vicente naman, wag kang madataba sa finals. Maganda yung performance mo kay J-Doc, kay Dats, kay Cerces. Wag kang madataba sa finals. Kasi, ang pangit, ito, real talk, ang pangit naman kung may choke sa finals. Diba? Pinaghirapan nyo yung spot na yan tapos mag-choke, diba? Wag naman. So, Bis, naniniwala rin ako sa'yo na kaya mong mag-perform ng A-game, diba? So, naniniwala ako sa dalawang to na mag-A-game to sa finals at magsasalpukan talaga ng mga bara. Yun lang. So, sa mga viewers, sa mga subscribers, basahin natin yung komento nyo, insights nyo sa Da Vinci vs Vicente sa finals ng 1-6. Okay? Kita-kits tayo sa quarters naman ng Motus Pedestal 4. Okay? Peace out.